How do you see that, no? Yung prosecution team, itong rally na ito. Basically, pinagtatanggol na rin si Rodante Marcoleta. Pero nandun yung konteksto na malapit na rin impeachment trial. Pero mga nag-iisip na baka itawid nila to hanggang Lunes. Well, tingnan ho natin kasi nabawasan na ho yung bilang today, no? I think significantly reduced na po yung bilang po ng mga nagpunta. Yun yung una. Pangalawa, tama ho kayo na I think they are protesting in the context of supposedly their objection to the proceedings against Senator Rodante Marcoleta. Ginagalang naman ho natin yung bahaging yon. Pero hindi rin natin siyempre pwedeng palampasin na meron din pong elements that are part of the protests na ang panawagan na po ata ay una, pababain ng atin pong Pangulo, pangalawa, at para makaupo na ang pangalawang Pangulo bilang Pangulo in the event na bumaba sa pwesto ang atin pong Pangulo. So, yan po yung merong interplay with the impeachment proceedings. Kasi syempre, pagka gano'n na po yung scenario, hindi magtutuloy. Diba? Meron hong ganong kagustuhan na hindi ho magtuloy yung impeachment trial sa darating pong July 6. No? So, yun lang naman po yung, I think, interfacing with the impeachment proceedings. No? Pero I think in the main, hindi naman ho yan yung kabuang panawagan, pero may ilan lang pong mga elemento na yun na po ang sinasabi doon po sa mga protesta po nagaganap. Okay, dito sa July 6, sa pagbubukas ng impeachment trial proper kay Vice President Sara Duterte, ano ba yung inaasahan dito? At least sa day 1. Well, simple lang naman po inaasahan natin sa day 1. Dalawang bagay. Una, magkaroon po ng opening statements, yung pong dalawang panig, prosecution at depensa. Yun po yung una. Pangalawa, syempre magsimula na po yung pong presentation po ng mga witnesses on threats. Kasi yan po yung first in the sequence of presentation of evidence. Syempre, bahagi din po dyan, yung pong baka magkaroon din po ng talakayan yung Senate Impeachment Court doon sa ilan pong mga pending pong mga issues arising from the pre-trial proceedings. No? So, pwedeng mapagpasyahan po on the first day or maybe on another day yung pong unsealing and opening of the BIR box. Meron din po dyan yung ilan pong mga minor pre-trial matters na pwede hong talakayin in plenary ng Senate Impeachment Court. Okay, simulan natin dito sa idea of dismissing the impeachment case against the Vice President dito sa trial proper. Will that even be proper to talk about that, yung dismissing without even conducting trial? I think ang pagtingin na po ng maraming tao ngayon ay kailangan po magtuloy sa full trial proceedings. No? Ito pong bagay na ito. Una, wala po sa konstitusyon yung pong dismissal po ng kaso. Wala din po ito sa rules ng Senate Impeachment Court. No? Ang understanding natin dito, as long as there has been a transmittal from the House to the Senate, kailangan pong magdesisyon ng Senado bilang impeachment court dalawang bagay, kung i-convict or i-acquit ang isa pong impeachable official. I don't think there is anything in between, which is yung sinusubukan pong motion to dismiss nito pong impeachment proceedings. Kasi nakalagay sa konstitusyon, try and decide impeachment cases. Tama? Tama po yun. So, our expectation is the Senate Impeachment Court will reconvene. And secondly, there will be opening statements of both parties. And lastly, the presentation of evidence on the first article of impeachment, which is threats against the president, will be starting after everything has been disposed of. Bakit nga pala, Congressman, nauna yung threat sa unang ililitisin? Well, katulad ng binabanggit ho natin nung nagdaan, from the Justice Committee proceedings pa lang po, ayan po yung sinasabi nga ho natin na the thing speaks for itself. No? You don't need numerous eyewitnesses to actually understand na talagang merong actual na pagbabanta laban sa atin pong Pangulo. So in comparison to the voluminous documents in the other articles of impeachment like yung confidential funds, misuse,
bribery at unexplained wealth. Ang tangi lang naman po talaga mabigat na ebidensya dyan, yung smoking gun ng threats ay yung video press conference po mismo ng atin pong pangalawang Pangulo. And how many trial dates would the prosecution need for this particular article? I think ilan mga araw lang naman po yung pinag-uusapan natin dito. I think more than 10 days yung pong presentation for threats, no? Yung marami pong mga araw yung pong confidential funds, no? So we are taking it on a day-to-day and a week-to-week basis, particularly ito pong paglalatag ng pong mga witnesses sa Senate Impeachment Court. So I think by next week, masasubmit na po namin to the Senate Impeachment Court yung pong list ng mga isasalang po naming mga witnesses, no? Okay. Dito po sa pagbubukas ng impeachment trial sa July 6, how important is it for the prosecution to set the tone early? Sa day one pa lang, kumbaga merong very strong opening that would leave a lasting impression. Kaya very important po yung paghanda namin on the opening statement, no, which will be delivered by the lead House Prosecutor, Congresswoman Jervil Luistro. Kasi doon po talaga mailalatag not just the legal perspective on why we're having impeachment proceedings on Monday, but also yung historical perspective also. Nito pong paglilitis po na ito. So we have to return to history on the previous impeachment proceedings of Estrada and Corona. At na hindi po ito ordinaryong paglilitis kriminal lang po. Ito po ay mandato ng konstitusyon na tinitindigan po ng House Prosecutors sa bagay po na ito. Okay, you mentioned the two previous impeachment trials po. Are there specific lessons na parang binabalikan ng prosecution team na pwedeng matutuhan at gamitin dito sa upcoming impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte? Siyempre, yung isa sa mga aral po ng Estrada Corona impeachment that in as much as this is a legal and constitutional proceeding, it is also a political proceeding. No, ibig sabihin, not just for politicians, high-level public officials, but also it is something that is witnessed by the nation itself. No? Kaya ibig sabihin, very important na malakihin po ng prosecution panel yung pong paglalatag ng ebidensya mismo. Na ito po ay nakabatay sa katotohanan, ito po ay nakabatay sa mga aktual pong mga dokumento na ilalatag po sa paglilitis. Okay, puntahan po natin yung impeachment court senator judges. So, ang uupo as we speak, nasa 22 dahil nabawasan po ng 2 senador. Nagtatago si Bato de la Rosa, tapos suspendido si Jingo Estrada dahil sa kasong plunder. Tapos, nakatakdang kasuhan din ng plunder itong si Senator Rodante Marcoleta, and who knows kung may mga susunod pa po. In this context, ano ba yung nakikita yung tamang threshold for conviction? 16 pa rin po ba? Well, at the moment ho, there is no discussion within the team, no? Kung it is our place to actually even debate the number, no? Kaya as far as we're concerned, 16 pa rin po yung pinag-uusapan po naming boto na kailangan pong ma-muster ng prosecution panel to convict the Vice President, no? So we will leave it to the Senate Impeachment Court. If they think that it would be a bit unfair to set the threshold at a higher number, particularly because you have senator judges who will not be able to participate in the proceedings itself, sila po yung magiging mapagpasya po sa bagay na yan. Ano? So, I think at the moment, 16 pa rin po yung pinaghahandaan po naming boto to convict the Vice President. Okay, so you're operating on the threshold number of 16. And so far, ano ba yung tingin nyo? Is that uphill? How confident are you that you're going to meet that requirement? Alam po ninyo, again, even if it is a political proceeding, it is also a legal proceeding. So, ang pagtingin ho namin, we are standing on a solid rock of evidence on each and every article of impeachment. So, tingin po naman namin dito, makukumbinsi ang atin pong mga senator judges to vote in our favor and not in favor of the other party. Okay. Ito ba isang tanong ko sa inyo, no? Paano niyo pinaghahandaan yung posibilidad na some of the senator judges might
individually confront you and other members of the prosecution dahil marami sa inyo nakapagbitaw na rin ng salita before, di ba, nung dinidinig pa itong impeachment cases na ifinail against Vice President Sara Duterte sa level ng House Committee on Justice, di ba? So, paano yung pinaghahandaan nyo? Kasi nakita natin yan noong 2012 tsaka noong 2001, di ba? May mga senator judges na talagang kino-confront yung members ng prosecution. Well, syempre harapin ho namin yun in the matter befitting of a House prosecutor and our status as prosecuting the Vice President, no? At and their status of as senator judges, no? So malayo naman ho sila to propound yung pong mga questions ho nila to clarify the matters, whether to any of the panel or kung saan man ho nila gusto po itong gawin, ano? So tingin ko naman ho kaya ho naming sagutin yung bawat tanong na pwede pong tanungin po ng atin pong mga senator judges. Ito yung singit ko na, no? Bala ko mamaya pa pag-usapan ito. No? Pero ito mga trolls, ito mga fanatiko ng mga DDS. Kasi malaking factor din sila dahil ngayon pa lang, as we speak, binabanatan kayo. No? Itong isa, minumura kayo. Kanina, marami pa na sinasabi masasakit na salita. Kasama ba yun sa mga pinaghahandaan ninyo? Yung this vicious comments coming from partisan people or mga DDS trolls? Siyempre, naghahanda rin naman po yung communications team tsaka legal team ng House Prosecution Panel, no, dito sa bagay po na ito. Pero alam po niyo, meron ako listahan eh. Nung lahat ng po na, meron akong top 10, top 5 na listahan po ng mga cut and paste na sinasabi ho ng mga trolls, no, sa mga House prosecutors. Siyempre, una dyan, yung maleta. Pangalawa dyan, antay namin kayo sa 2028. Ang sagot ko ron, 2026 pa lang, medyo malayo pa yung 2028, no? So, magtuos muna tayo ngayon. Ikatlo, marami pa eh, na sa totoo lang nakakatawa na ho talaga at hindi na rin naman ho namin talaga din ito pinagpapapansin, no? We are laser focused on proving the case against the Vice President, and no amount of troll attacks will actually stop us from doing the work.